14 years job experience. Abay, pwedeng-pwede na ho yan. Pwedeng-pwede nang i-apply yan sa cruise line. Napaka ano na yan, kumbaga overqualified na yan dito sa atin sa Pilipinas, no? Napakalawak na ng skills mo. Pang ano na talaga yan, pang international yan. Subukan mo, sir. Possible yan kasi yan yung kadalasan hinahanap talaga ng mga agency or manning agency. Yung iba kasi ayaw nilang ibenta yung kanilang knowledge, no? Natatakot silang mag-apply sa cruise line, baka bumagsak or baka hindi pumasa. Normal yon na hindi agad-agad na bibigyan ng opportunity, pero maraming agency na pwede kang applyan. Pero sa ganyang klase, yan yung hinahanap ng mga agency, yan yung mga hinahanap ng mga manning agency, yung mga ganyan katataas, no? Pero hindi ko naman sinabi lahat na kailangan ganyan din yung position or ganyan din yung skills mo na ganyan din kahaba. Actually, ang hinahanap lang naman ng mga manning agency dyan, yung qualification nila is 2 years to 3 years is pwede ka nang mag-apply sa cruise line. Pero, syempre, ang lahat naman nagdidepende yan sa interview kung maipapasa nyo. Madali lang naman ang interview. Basta alam mo yung trabaho na ina-applyan mo, madali yan para sa'yo. Pero syempre, mayroon mga question dyan na hindi kapareho sa tinatanong dito sa local. Ang tinatanong kadalasan dyan kasi yung about sa cruise line, di ba? Kaya nga, pinagre-review yung iba. Tapos, kailangan mag-explore ka rin sa internet kung ano yung trabaho ng isang position na gusto mong applyan sa cruise line. So, ganoon naman talaga. Pero madali lang naman yan. Basta mag-review ka lang. Hanapin mo lang sa internet or sa YouTube kung ano yung trabaho ng gusto mong pasukan. Istando naman lahat sa Google yung question and answer. Pero yung ganito kahaba ng job experience is pwedeng-pwede na talaga mag-apply sa ibang manning agency. Napakaraming agency na siguradong pag makita yung ganito kahaba na 14 years is talagang malaline up ka sa interview. Kaya ang sikreto lang talaga dyan, kailangan mo lang talagang mag-review doon sa position. Siguro naman sa ganito kahaba na skills mo or position na applyan mo is possible yan na ma-hired ka ng isang company. Pwede kang mag-apply ng phase 3 kung yun ang tinatanong mo. Pwede yan dyan kasi continuous yan 14 years. Tapos 14 years sa baker or sa phase 3 dilipat ka. Gusto mo mag-apply ng phase 3. Depende yun sa'yo, sir. Kaya 100% na pwede kang mag-apply sa mga manning agency. Malay mo, diba? Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Ngayon, para naman sa iba na nagtatanong na yung 5 years experience nila, kung pwede na raw, or 2 years experience nila is pwede na raw, is pwede na yan mag-apply. Yung iba kasi nag-aalangan. Yung iba ayaw nilang ibenta yung kanilang position. Yung iba natatakot. Alam nyo, pag natatakot kayo sa isang bagay, gusto nyo mag-apply, tapos natatakot kayo, hindi natin malalaman pare-pareho. Maski ikaw, hindi mo malalaman kung ano yung posibleng mangyari. Kasi yung iba sinuswerte, yung iba naman is nag-a-apply, wala pa rin. Pero eventually, pag patuloy nilang ginagawa yung pag-a-apply, is na-hired naman. Kaya lang syempre yung pag-a-apply sa cruise line, medyo may katagalan lang talaga yan. Pero kailangan mo lang maghintay. Kasi sa dami ng mga nag-a-apply sa cruise line, is talagang maghihintay ka. Ang puhunan mo talaga dyan is bukod sa budget, tapos job experience, tapos yung pasensya. Dito ka susubukin sa pasensya mo dahil ang pag-a-apply sa cruise line napakatagal po. Kaya nga yung iba, pag nag-a-apply sa cruise line, huwag nyong iiwanan yung trabaho ninyo. Kahit sabihin na natin na na-hired kayo sa isang company, huwag nyong iiwanan yung trabaho nyo dahil yung trabaho nyo yan is yan yung makakatulong sa'yo para pang tustos mo sa mga gastusin, no? Kasi magastos yung pag-apply sa cruise line, marami kang babayaran. Pero ang advice ko lang sa iba, kung nag-a-apply kayo sa cruise line, kumuha na kayo ng mga documents katulad ng basic training. Kasi isa ito sa dahilan ng ibang nag-a-apply sa cruise line tapos may trabaho sila, hindi sila nabibigyan ng opportunity ng company nila para makapagpaalam at kumuha ng basic training. Dito sila naiipit. Kaya ang gawin ninyo, kumuha kayo ng basic training, at least kapag dumating yung time na nag-a-apply kayo,
Tapos sabayan nyo ng pag-apply sa local habang naghihintay kayo, naka-ready na yung basic training nyo or yung BT or yung SOLAS kung tawagin dati, no? Ngayon, kung sa mga meron naman, tuloy-tuloy lang yung pag-apply. Pag day off kayo sa trabaho ninyo, pwede kayong mag-apply via online. Ngayon, kung malayo ka naman province, wala tayong choice kundi mag-apply via online. Ngayon, kung nandun ka naman sa abroad, pwede ka pa rin mag-apply via online. So, yun naman talaga. Kung nasa Pilipinas ka, nasa Metro Manila ka, is advantage yun sa'yo. Tuloy-tuloy lang yung pag-apply. Yun nga lang, medyo may katagalan. Kailangan mo talagang maghintay at magtiyaga talaga dyan. Kaya, good luck sa mga mag-a-apply po sa inyo.